Isang binata ang nakapulot ng isang ulo na isinumpa, at inilagay ito sa bangkay ng isang Diyos ng kadiliman na patay na ng 1000 taon. Ngunit sa susunod na segundo, may nangyaring kakaiba. Ang tuyot na kalansay ay biglang nabalutan ng laman at dugo. Ang Diyos ng kadiliman ay muling nabuhay na parang walang nangyari. Bilang pasasalamat sa pagkakaligtas niya, ibinuhos ng Diyos ang 1000 taong lakas sa katawan ng binata, at binigyan pa siya ng isang dragon jade na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit pagbalik ng binata sa kanilang tahanan, nadiskubre ng kanyang ama ang biglaang pagtaas ng lakas niya, kaya agad siyang tinamaan sa tiyan at nabasag ang kanyang dantian. At malupit pang pinagdurog ang kanyang mga binti, dahil siya'y anak ng isang katulong lamang, at ipinagbawal sa kanya ang mag-ensayo ng martial arts. Lalo't higit kung malalampasan niya ang tunay na tagapagmana, at maaga ang posisyon ng pinuno ng angkan. Hizon, anak ng Suwail, lumabag ka sa batas ng angkan. Simula ngayon, wawasakin ang iyong lakas, at palalayasin mula sa angkan ng He Jingyan. Kailan mo ba ako itinuring na tunay mong anak? Dapat alam mo naman, kung anong tingin ninyo sa isang anak ng katulong. Isang bastardo lang. Para sa inyo, nakakahiya dahil anak ako ng isang utosang babae, at sinira ko ang reputasyon ng pamilya He. Ang kapal ng mukha mo, He Jingyan. Wala kang karapatang maging ama ko. Hindi niya inakala na magagalit ng gusto ang lalaki, at sa tindi ng galit, tinangkang patayin siya ng sariling ama. Pero sa huling saglit, dumating ang ina para protektahan siya. Hindi nagalinlangang salagi ng katawan ng mapanganib na atake. Habang sugatan, nagmakaawa ang ina na patawarin ng anak, ngunit ang lalaki ay sadyang malupit at walang puso. Wala man lang paggalang sa pagiging mag-anak, at nagutos na bugbugin hanggang mamatay ang babae. Walang nagawa ang binata kundi ang manood habang pinapatay ang kanyang ina. Puno ng galit, nanumpa siyang ipaghihiganti ang kanyang ina. Napakawalang puso mo. Simula ngayon, hindi ko nagagamitin ang apelyidong He. Gagamitin ko ang apelyido ng aking ina, Xiao. Ako si Xiaozan. Pagkarinig nito, nagngit-ngit sa galit ang kanyang ama. Agad niyang sinira ang lahat ng ugat ng anak gamit ang isang palad, at inutusan na atali siya sa dragon pillar para ipabitay. Habang halos mamatay sa sakit ang binata, biglang nagbago ang anyo ng langit, at sa isang iglap, lumiwanag ang dragon jade na bigay ng demonyong Diyos. Ang tunay na dragon ay hindi namamatay. Ang dugo ay muling isisilang. Pumasok sa katawan ng binata ang gintong dragon na may 5 kuko, at agad siyang dinala sa isang mahiwagang dimensyon. Bago pa siya makariyak, ang jade ay biglang naging isang magandang dalaga. Sinabi nito na may 3 uri ng pamana sa loob ng jade pendant. Ang una, ang alamat na espada ng langit, Tianqing Sword. Bagamat sirang-sira ang itsura nito, kapag napuno ang espiritual na lakas, manunumbalik ang tunay na kapangyarihan. Ang pangalawa ay ang maladyos na teknik na, siyam na kalanditang Xuanming. Hindi nito kailangan ng dantian at kayang gamitin ng espiritu ng kalikasan bilang sarili. Mabilis ang pagtaas ng lakas at walang magiging sagabal o hadlang. Ang huling lihim na sandata, maaaring gamitin sa oras ng panganib para makalampas ng antas agad. Alam ng binata na ito ang pagkakataong makapaghiganti. Agad siyang naupo at nag-ensayo ng siyam na kalanditang Xuanming. Sa loob lamang ng ilang sandali, umabot agad sa 5 bituin ang lakas niya, at ang lahat ng nasirang ugat ay tuluyang gumaling. Hikon, He Jingyan, maghintay lang kayo. Matapos makawala sa tanikala, gigil na siyang maghiganti. Ngunit bigla niyang narinig ang mga gwarda na pinag-uusapan ng pagsusulit ngayong araw. Maging ang banal na babae ng sekta ng langit ay darating. Kung mapili siyang maging alagad ng sekta, tiyak na lalawak ang kanyang kapalaran. Napagtanto niyang ito ay pagkakataon din para isabay ang pagbabayad ng lahat ng utang na loob, bago at luma. Samantala, ang kanyang ama ay walang kaalam-alam sa panganib na paparating. Masayang-masaya pa itong isinama ang panganay sa pagsusulit ng sekta. Dumating ang banal na babae ng sekta sakay ng isang bulaklak na lotus sa ere, parang Diyosa na bumaba sa mundo. Ang bawat yapak niya ay may bulaklak na sumusunod. Ang kanyang lakas ay labis na ikinamangha ng lahat ng naroon. Nang ipahayag ng banal na babae ang simula ng pagsusulit, dumating ang binata na may matapang at matikas na lakad. Nagulat ang lahat, hindi sila makapaniwalang buhay pa siya. At ang dati bali niyang mga binti, ngayon ay buo na muli. Nagbalak ang kanyang ama na tapusin na siya sa oras na yon. Ngunit biglang pinigilan siya ng banal na babae. Dahil naramdaman niyang may pambihirang talento ang binata, at handa siyang gumawa ng pagbubukod para sa kanya. Ngunit ang 3 pangunahing pamilya ay agad tumutol. Pagsusulit sa talento. Noon pa man, tanging 3 pangunahing pamilya lang ang pinapahintulutan. Hindi pwedeng sirain ang patakarang ito. Tama. Kung papayagan si Xiaozan, saan pa mapupunta ang kredibilidad naming lahat? Kaya hinihiling naming bawiin mo ang iyong utos, banal na babae. Patakaran. Ang patakaran ko ang siyang batas dito. Kung hindi niyo matanggap, lahat kayo ay mag-withdraw. Ngayong araw, si Xiaozan lang ang lalahok sa pagsusulit, dahil sa matinding galit ng banal na babae. Napilitan ng lahat na pumayag kahit labag sa loob. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyang tanggapin ang hamon ng anak ng pangunahing pamilya. At kung mas mababa ang talento niya,
Kailangan niyang bayaran ng buhay ang kahihiyan sa tatlong pamilya. Ngunit pumayag si Xiaozan nang walang pag-aatubili. Dahil dito, agad inihayag ng banal na babae ang simula ng pagsusulit. May 7 antas ng talento. Mula pinakamababa hanggang pinakamataas, pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo, at lila. Mas mataas ang talento, mas mataas ang kulay ng espiritual na perlas. Mas mataas ang antas. Mas malayo ang mararating sa hinaharap. Tanging mga may antas na hari pataas. Ang maaaring mapasama sa sekta ng langit spirito. Simulan ng pagsusulit. Kahel, antas ng lupa. Dilaw, antas ng misteryo. Isang batang babae na naging 4-star warrior sa edad na 13. Pero ang talento niya ay antas misteryo lang din. Mga karaniwang tao lang sila. Ako na ang susunod. Tingnan mo ng mabuti, bata. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging tunay na henyo? Lumabas na, ang berdeng espiritual na perlas. Isang pambihirang talento sa antas ng hari. Si Hikon tiyak na may dakilang kinabukasan. Banal na babae, ano sa palagay niyo sa aking anak? May antas hari siyang talento, pwedeng pumasok sa sekta ng langit. Tingnan mong maigi, ignorante. Antas hari ay isang antas na hindi mo maabot kahit 10 buhay pa. Antas hari lang yan, hindi ko yan pinapansin. Xiaozan, hanga ako sa tapang mo. Pero sa landas ng kultibasyon, ang talento ang pinakamahalaga. Malalaman mo rin agad, ang basurang tao ay mananatiling basura. Hindi mo kailanman matatawid ang hadlang ng antas hari. Sige, buksan mong maigi ang mata mong aso at tingnan ito. Ni hindi man lang umilo ang testing stone. Kahit pinakamababang antas ay wala siya. Si Xiaozan ay may napakababang talento. Walang kahit anong kakayahan. Umalis ka na rito. Nakakabigla. May espiritual na enerhiya sa katawan niya. Bakit wala siyang kahit mababang talento? Ah, ganun pala. Ang testing stone ay hindi tumutugon sa ordinaryong espiritual na enerhiya. Kaya kung espiritual na lakas ang sinusukat, paano kung gamitin ko ang kapangyarihan ng siyam na dragon? Pumilo naman, pero pula lang. Kahit sino kaya yan? Orange, antas lupa, isang basurang nawasak ang dantian. Kaya niyang tapatan ng 20 taon kong pagsasanay. Antas suwan na talento, isang anak sa labas na gaya niya, karapat-dapat mang itabi sa amin. Oh, anong nangyayari? 4 na espiritual na perlas ang sabay-sabay lumitaw. At mas maliwanag pa kaysa kay Hikon. Imposible, antas hari. Ngayon palang nagsisimula ang pagsusulit. Pula, kahel, dilaw, berde, bughaw, indigo, lila. Hindi makapaniwala. Iyon ay 7 kulay na bato ng espiritu. Ito ay bughaw na espiritual na perlas. Talento ng antas emperador. Kasing antas ng banal na babae. Paano may ganitong talento? Antas emperador. Kung pumasok siya sa sekta ng langit spirito, siya ang susunod na Song Chenzu. Napakataas ng kanyang magiging posisyon. Walang makaabot. Imposible. Si Xiaozan ay mas mababa sa akin sa lahat ng aspeto. Paano siya magkakaroon ng talento ng emperador? Hindi pa tapos.
Bughaw. Iyan ay antas Diyos na talento. Diyos ko, talento ng antas Diyos. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Isang henyo na lumilitaw lang kada ilang libong taon. Ito ay huling pagkakataon na lumitaw ang ganitong talento ay noong panahon ng Swordmaster ng Xuanshan, 30,000 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, walang sino man ang lumampas sa kanya. Sa ganitong pambihirang talento, walang duda na magiging isang supreme sa hinaharap, kung maayos siyang lalago. Tiyak na mag-uukit ng pangalan sa kasaysayan. Ama. Si Xiaozan, dati hindi man lang niya mapaganya ang test stone. Ngayon ay nasa moon level 7 na siya. Mga ginoo, may dalang itim na Dragon Jade si Xiaozan. Sigurado akong nanday siya gamit ang batong iyon. Hindi marunong matalo, naninira pa. Mandaraya, tapos ako pa sinaktan. Bato ang dahilan. Kung hindi ka guilty, ipakita mo ang tunay mong lakas. Papatayin kita, di ba sapat na patunay yan? Papatayin mo ako. Karapat dapat ka ba? Si Xiaozan ay hamilin si Hikun sa isang labanan hanggang kamatayan. Isang laban para tapusin ang lahat, walang atrasan, walang buhay ang uuwi. Xiaozan, kahit mataas ang talento mo, ngunit ang lakas niya ay isang mandirigmang 5 bituin. Habang si Hikun ay mandirigmang 7 bituin. Sigurado ka na ba? Buo na ang pasya ko. Ako ang mananagot sa buhay at kamatayan ko. Sige, huwag kang magsisisi. Xiaozan, paano mo gustong mamatay? Ang espadang langit, Xiaozan. Bakit may espadang langit siya? Ang kapal ng mukha mo, Xiaozan. Nakatagpo ka ng banal na espada pero di mo ibinigay sa pamilya. Talagang mapaglangad ka. Sabihin mo kung saan mo nakuha yan. Kung gusto mong malaman, tanungin mo si kamatayan. Kung ayaw mong magsalita, papatayin ka na lang namin. Akin ang lahat ng ito. Iyan ang lihim na teknik ng pamilya He, espada ng langit. Napakalakas ng kapangyarihan yan. Ang yabang talaga ni Xiaozan. Sa isang atake lang, siguradong patay siya. Kuner. Hindi ako nagkamali. Isa itong laban na lagpas sa antas niya. Isang atake lang ni Xiaozan, tinalo na si Hikun. Handa ka na bang mamatay? Isang patapon na gaya mo, naglakas loob pang basyosan ako. Natalo na kita dati pa. Ngayon, puputulin ko ang 2 braso mo, at kukunin ang buhay mong walang silbi. Kapag gumawa ang pamilya He ng puntod mo, sabihin mo ang pangalan mo ay Xiaokun. Xiaozan, anong lakas ng loob mo? Nasaktan mo si Kuner. Dapat mong bayaran yan ng buhay mo. Anak ko yan, kuya mo yan. Napakasama mo, gusto mong patayin ang sarili mong kapatid. Papatayin mo ang kuya mo. Kung ako ang nakahandusay ngayon, pipigilan mo ba si Hikun? Wala kang halaga. Hindi ka may kukumpara kay Kuner. Sa puso mo, wala talaga akong halaga kailanman. Ang batas ng duel hanggang kamatayan. Walang atrasan, walang buhay na lalabas. Sa harap ng banal na babae, gusto mong lumabag sa kasunduan. Jihi, huwag kang makialam sa tunggalian ng mga kabataan. Ang lakas ng espiritual na enerhiya. Oo, ang itim na jade na ito ay hindi pangkaraniwan. Banal na babae. Ginamit ng lalaking ito ang jade para sa itim na kalto. Balang araw, magiging salot siya. Dapat siyang patayin. Kijing yan. Ibalik mo ang itim na jade ko. Sinira mo ang aking dantian. Pinutol mo ang aking lakas. 3 araw pa lang, nakabawi na ako. At nakalaban pa sa mas mataas na antas. May talento pa sa antas ng banal. Kung hindi yan itim na kalto, ano? Para sa isang basurang gaya niya. Tiyak na ginamit niya ang jade sa paglinang ng itim na kapangyarihan. Kami, ang 3 pamilyang dakila, hindi papayag na makalis ang halimaw na ito mula sa Haicheng. Tama ang sinabi ni Jihi. Kapag may kakaibang pangyayari, may halimaw sa likod nito.
Ang ganitong klaseng demonyo ay hindi pwedeng palampasin. Sinasabi ninyong siya ay isang kulto. Ngunit sa kanyang katawan, wala akong nararamdamang nibahid ng kasamaan. Banal na babae, ito ay may kinalaman sa dangal ng sekta ng langit spirito. Hindi pwedeng basta-basta. Mas mabuti nang pumatay ng mali kaysa magpalusot. Ang mga kulto ay hindi karapat-dapat sa ating sekta. Tahimik kayong lahat. Ang sino mang nais naming protektahan sa sekta ng langit spirito. Walang sino mang pwedeng humawak sa kanya. He Jingyan. Ang bibig mo punong-puno ng moralidad. Pero ang totoo, gusto mo lang ang itim na jade at ang banal na espada. Xiao Zhan, malapit ka nang mamatay, pero puro kabaliwan pa rin ang sinasabi mo. Hindi mo ba gustong patayin ako? Makipaglaban ka sa akin ngayon. Kung manalo ka, pakawalan mo ang aking ina at dalhin siya palayo sa hiklan. Xiao Zhan, ang antas ng kapangyarihan mo, ay malayo sa He Jingyan. Kahit ganun, lalaban ako. Kung salubungin ko ang demonyo, papatayin ko ang demonyo. Kung Diyos man, papatayin ko rin. Hindi ako atras. Baliw siya. Talagang nababaliw na siya. Ang anak sa labas ng hiklan. May lakas ng loob hominin ng pinuno ng kanilang sariling pamilya. Alam niyo naman, malaki ang agwat ng kapangyarihan ko at ni Xiao Zhan. Para patas, 3 atake lang ang imitasyon. Kung matatagalan mo ang 3 tira ko, panalo ka. May lakas ng ang hominin ng sariling ama, 3 tira pa. Ni isang atake, hindi mo kakayanin. Talunan na nga, ang lakas pa rin ng sigaw. He Jingyan, kaya mo ba akong harapin sa isang laban? Walang hiyak ang anak. Ngayon, lilinisin ko ang pangalan ng pamilya. Leiting Lei Yanquan. Nagawang salagin ni Xiao Zhan ang ataking yon. Ang ginamit mong teknik, hindi sa hiklan yon. Ang mga mababang teknik ng hiklan ay hindi karapat-dapat para sa akin. Tama nga kami, lumihis ka sa tamang landas. Akala ko bibigyan pa kita ng marangal na kamatayan. Ngunit mukhang masyado akong naging maawing. HMPH. Walang hiya. Pagdating mo sa kabilang buhay, harapin mo ang mga ninuno. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Iyan ang Thunder Spear ng pinuno ng hiklan. Ang sibat na nagpapabagsak ng pulog sa 4 na sulok. Xiao Zhan, kaya mo ba talagang tanggapin yan? May huling salita ka pa bang gusto sabihin? Ama, huwag mo nang patagilan pa. Patayin mo na siya. Sa atin na ang itim na jade at ang espada. He Jingyan. Isang tira na lang. Si Xiao Zhan ay wala ng lakas pang lumaban. Kung makatanggap ka pa ng isa, tiyak na kamatayan. Xiao Zhan, kaya mong gumamit ng 2 galaw ng 7-star sect. Ang talento mo'y pambihira na. Iwanan mo na lang ang pastahan kay He Jingyan. Bibigyan kita ng proteksyon. Hindi, kailangan kong iligtas ang ina ko sa pamilya He. May isa pang galaw si He Jingyan. Anong nangyari? Hindi ka pa kumain. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Patay na ba si Xiao Zhan? Hindi, mali. Lumalakas ang espiritual na enerhiya niya. Anong nangyayari sa kanya?